Bawat isa sa atin ay may mga lugar na gustong balik-balikan. Sa pagbabalik ko sa Queen City of the South, isasama ko kayo sa hilagang bahagi nito. Mula Cebu City, 3 o higit 4 na oras na biyahe at sasakay ulit ng isa pang barko para makarating sa islang ito. Samahan niyo ako sa pangalawang pagkakataon sa isla kung saan ako paroroon. Ngayong tag-init, ready na ba ang inyong mga summer outfits? At ibandera ang mga pinaghirapang katawan? Kaya wag mo nang i-skip at ang video na ito ay pagtuunan at bantayan dahil dadalhin ko kayo sa isla ng Bantayan. Ang buong isla ay nagkakaroon ng 3 munisipyo, ang Bantayan, Santa Fe at Madre de Dios. Kaya kung plano nyong gumala this summer, this is the one you should choose. Hindi lang ito basta ordinaryong isla. Ito'y siksik sa maraming mga atraksyon. Kaya samahan niyo ako sa aking 3 araw na bakasyon. Trivia muna tayo mga kalokal. Ang salitang Bantayan ay hango sa salitang Bantayan ng Hari, nang ibig sabihin ay Watchtowers of the King. Dahil nagkakaroon ito ng 18 watchtowers na itinayo ng ika-12 gobernador general na si Sebastian Hurtado de Corcuera sa pagbabantay ng mga piratang muro sa paghahanap nila ng mga alipin. Hindi kumpleto ang iyong adventure kung dito ay wala kang picture. Gusto mo ba ay naiiba? Papasukin natin ang resort na ipinangalan mismo sa kanilang kuweba. Kaya para oras ay hindi ma-short, pasukin una ang Ogtong Cave Resort. Dahil ito ay isa sa pinakadinadayo dito, dapat ito ay una sa inyong listahan. Ang tubig pala dito ay hanggang 7 talampakan. Shoutout pala sa mga turistang nakikisalakot at nakikikalokal sa atin dito. Kaya kung kuweba at malinaw na tubig ang iyong ibig, Ogtong Cave. Kaya tara, let's move on. At susunod nating pupuntahan ay kung saan sinut ang 2016 Pinoy movie para makamove on, ang Omagica Obo-Ob Mangrove Garden o mas kilala na Camp Sawit. Sa dami ng nagbabakasyon at nakasabay ko dito, napagtanto ko ang ilang nagbabakasyon ay ang rason ay mag-move on. Sa dami at taas ng tila at maging bahagi at makapag-picture sa Camp Sawit. Pero sa ilang lakaran lang ang pangarap ng karamihan ay maging bahagi ng Camp Wagi. Pero ang talagang pakay natin dito, kaya ulit natin ito ni Rich, ay ang kanilang mga white sand beach. Sa aming ikatlong destinasyon, welcome to Sandira Beach. Shout out muna natin ang mga kalokal nating pareho rin nating turista lokal na nagmula pa sa iba't ibang mga bahagi ng syudad at probinsya ng Pilipinas. Malinaw na tubig, pinong buhangin, isa ito sa inyong mga dapat nasa listahan at bibisitahin. Welcome to Sandira Beach mga kalokal. Minsan, ang mga bagay na sira ay iniit sa puwera na natin at binabaliwala. Pero gawin niyong exempted ang pang-apat kong pupuntahan. The Ruins man ang pangalan pero ito'y tiyak na inyong kamamanghaan. Isang sirang bahay sa Santa Fe na nababalot ng graffiti art na perpekto sa Instagrammable na mga litrato. Ika nga, sa pagbabakasyon, hindi lang lugar ang ating sadya at pakay, kundi pati na rin ang masasarap na mga pagkaing handog nila at alay. Pero ang naiiba dito at espesyal ay ang kanilang tinatawag na tago-angkan, isang lamang loob ng manok na nilagyan ng itlog sa loob. It's tago-angkan. Sarap. Gawa sa itlog. Sa ating pang-5 destinasyon, maganda ring puntahan ang mga lugar na may malaking ambag at bahagi ng kasaysayan, mga lumang infrastruktura at simbahan. Welcome to Peter and Paul Parish Church. Ito ay matatagpuan sa puso ng isla ng Bantayan, isa sa pinakalumang simbahan sa Kabisayaan. Ito ay itinayo noong 1580 sa panahon ng mga Espanyol na siyang ginamit ng mga kauna-unahang pari na pumasok sa bansa. Sa
ating pag-ikot-ikot, dadako muna tayo sa lungsod ng Madre de Dios. Welcome to Kuta Park. Hindi lang magandang beach dito ay iyong ma-experience dahil ang loob ng park ay nagkakaroon ng isang fort na itinayo noong 1770 na siyang isa sa nagsilbing watchtowers. Ito ay gawa sa mga corals at eggshells. At bago ko tapusin ang video na ito, shout out muna sa mga motor cab drivers na ito at kay nanay sa Garden Cabana at sa Playa Vida. Tips mga kalokal, magandang bumisita sa islang ito during Holy Week. At hanggang sa muli, ako si Ruro para sa pagbabahagi ng aking mga lokal na biyahe at bakasyon para sa pag-unlad ng turismo at pagtulong sa mga lokal sa pagbabahagi nito, nag-iiwan ng mga katagang suporta lokal.